Ayun, so magre-react tayo sa manindigan na nangyari kagabi, April 27, and ang topic sa debate na ito ay kung harmful or nakakatulong ba talaga yung mga vloggers sa social media sa pagpapakalat ng fake news or ng mga totoong balita. Kasi ang iba, sinasabi nila na opinion lamang yung binibigay nila pero pinaniniwalaan ng mga tao yon bilang katotohanan. So, ayun. Ito si Banat Bay, ito si Attorney Claire Castro at may tanong si Attorney Claire Castro sa kanya. So when you said na walang utos galing sa taas, okay, paano mo, o hindi, ano ang ginawa mo to verify this? Meron ko bang pinatutungkalan? Network ba ito? Mainstream ba ito? At ano ang ginawa mong paraan para ma-verify ito para yung sinasabi mong walang utos galing sa taas ay masabi mo sa taong bayan na totoo? Ayan, so si Banat Bay kasi is marami siyang followers, million followers ata. Isa siyang kilalang DDS vlogger, supportado niya sila Duterte at ngayon dahil mag-aaway na ang BBM Sara Duterte, ang pinapanigan niya pa rin ngayon ay ang mga Duterte. So ayun, naglabas siya ng mga balita, mga maling balita, and ayun yung tinatanong ni Attorney Claire Castro sa kanya. Kailangan natin tingnan ng mga pangyayari. Una sa lahat, napaka-obvious. Obvious sa social media, lumabas, kung ito yung pinatutukuyan nyo ma'am, na may baril po ang mga pulis. Yan po. Excuse me po, I would like to cut Mr. Byron. Apa. My only question is, ano ang ginawa mo to verify na walang galing na utos o walang utos na galing sa taas? We don't have to mention the event. I just want to know ano yung ginawa mo para malaman mo kung may katotohanan na walang utos sa taas. Did you ever communicate with the owners or kung sino man yung taas na sinasabi mo? Ayan, so tinatanong kung nag-fact check ba talaga itong si Banat Bay, kung totoo ba talaga yung mga sinasabi niyang mga balita or pawang gawa-gawa lamang. Ma'am, pinapaliwanan ko nga po, bago po ako naputol, pinapaliwanan ko na mga yung circumstances, sa tingin ko, opinion ko, ay organisadong hindi po ayun, opinion lang daw niya. Sa mainstream media, yung reaksyon na sandali, may mali ata doon sa sinabi ng ating Pangulo. So it's only your opinion. So you do not have any proof to prove na walang utos galing sa taas kasi yun yung sinabi mo and you're making it factual. So as of the moment, it's just your opinion, correct? Ma'am, wala po ako sinabi na factual. Paulit-ulit ko po sinasabi na it is my opinion. No, kanina po sinabi niyo po kanina na meron kayong nakausap at sinabi na hindi yan na ilabas dahil ang sabi, walang utos galing sa taas. So is that your opinion? Ma'am, wala. Ayun, so yung pinapakita niya kasing ebidensya or sinasabi niyang ebidensya na may nagsabi daw sa kanya, opinion niya lang daw pala yun. Opinion mo lang na may nagsabi sa'yo? Wala po ako sinabing may nakausap ako. Oh, so in other words, is that your opinion? Yes, ma'am. It's So my opinion. this is not factual? Yes, So ma'am. you cannot prove itong statement mo na walang utos galing sa taas? Yes, ma'am. Ang sinasabi ko nga po ay paulit-ulit, kanina pa po, ay opinion po lamang ito. Kahit po ako nagbablog po, laging nagre-react lamang po ako sa balita ng mainstream at sinasabi ko pong ito ay aking opinion. Sa periodismo, hindi po pwedeng sabihing opinion lamang. Maraming magagalit na mga editorial writer at saka mga kolumnista kasi ang opinion ay batay po sa empirical na datos. Hindi papasa sa thesis defense ang estudyante na magsasabi na ito ay opinion ko lamang, galangin po ninyo yung opinion ko. Maling-mali po na ang datos ay isasantabi para lang maglahad ng opinion para makapag-chase ng clout at makapag-chase ng viewers. Salamat! Ayan, so totoo yung sabi niya, ang opinion mo dapat based sa katotohanan. So, may ibibigay dito na example si Banat Bay na walang connect, pero ayun, explain ko sa inyo later. Pero ang tanong ko po, ibig po bang sabihin nun, bawal na magbigay ng opinion sa social media? Hindi bawal pero mali. Mali ang magbigay ng opinion? Kung hindi batay sa datos. Ganon kasimple. Mali. Tama yun. Ganon I siya agree. kamali. Kasi maraming malalasong isipan kapag ang opinion ay hindi batay sa katotohanan. Hindi bawal, mali. Salamat. Okay, Professor Dennis Coronacion. Well, actually marami akong katanungan pero susugan ko lang yung tanong ni Attorney Claire, ni Yusek Claire.
Interesado akong malaman kasi at least dun sa traditional media, they're very transparent kung ano yung proseso o sistema ang pinagdadaanan. Ngayon, on the part of the influencers and social media personalities, gusto ko malaman kung ano yung proseso o kung meron man vetting process na pinagdadaanan bago nyo ilabas ang isang content, whether this is a fact or opinion. Ayan. Magandang tanong Sa yan. kaso ko po, ako po ay laging nagsasalita tungkol sa pangangailangan ng Pilipinas na magkaroon ng constitutional reform. At marami po ako mismong empirical evidence, marami po akong citations of academic white papers and all these kinds of dissertations na nagpo-prove na talagang kinakailangan sana natin tanggalin ang lahat ng mga anti-foreign direct investment restrictions, kailangan natin mag-federalism para makalat ang mga trabaho sa iba't ibang parte ng Pilipinas, at kailangan natin ng parliamentary system para maging mas maayos ang ating gobyerno. Ngayon, ang nangyayari, scientific method ang batayan ko dahil galing po ako sa STEM discipline, Computer Science, Management Information Systems. Yun lang po. Ayan, so Okay ito lang. yung professor. Sige. Magsasalita Isang siya. salita lang, iniiwasan natin hanggat maaari ang credentialism. Kasi sa akademya, totoo, may mga expertise at hindi ko kino-question ang expertise ng ating kasama rito, pero ang lahat dumadaan sa peer review. At sa Ayan, konteksto peer review. ng news media organization, merong de facto peer review pag dumadaan ito sa editor. Halimbawa, associate editor ako ng Bulatlat, pero dalawang editor muna ang kailangang tumingin sa isang artikulo bago ma-publish ito. At minsan, nagre-reject pa kami. Salamat. Ayun, so yung sinasabi niya dito, hindi lang isa yung dapat na tumitingin. Kailangan peer-reviewed siya. Peer-reviewed meaning, halimbawa, meron kayong isang circle of friends or a circle of professionals. Yung gawa mong research ay ipapabasa mo sa kabila or sa isa pang professional din na same kayo ng field. And ayun, ifa-fact check niya, titingnan niya kung nagtutugma ba yung mga empirical data na nakalap mo at kung magiging approved ba para sa kanya yung papers mo na yon, yung research mo na yon. And hindi lang sa kanya ipapa-check or ipapa-peer review yung papers mo. Marami pang tao. So, ayun yung sinasabi ni Professor dito na kapag sa mainstream media, hindi lamang sa isang tao dumadaan yung balita. Kailangan dumadaan din siya sa kailangan dumadaan siya sa maraming tao para masigurong tama, walang mali, walang bahid ng disinformation yung ilalabas niyong balita dahil yung journalism meron yung code of ethics na sinusunod and isa na doon yung pagsiguro na tama yung ilalabas mong balita. Unfortunately, for example, dito sa mainstream media, masyadong napamukhang masama ang charter change, ang constitutional reform for the longest time. Kaya nga, walang choice. Kinakailangan sa social media ilabas ang mga katotohanan. Itong mga studies, yung mga empirical evidence na kinakailangan talaga itong mga reformang ito. Pero hindi ito lumalabas. Hindi ito lumalabas sa mainstream media as much as yung mga pangungontra, yung mga pinapamukhang masama ang mga reformang ito. Yun po ang aking experience dahil ito po ang aking expertise o yung mga kino-concentrate ko. Maraming salamat po. Kahit na sino pang expertise yan, walang pruweba yan. At hindi mo masasabi na fact yan. Kaya ang inilalaban mo, ang iyong credentials. Medyo talon-talo ako rito, wala akong kolehiyo eh. So, hindi yan ang pinag-uusapan dito. Iyan, opinion lamang lahat yan. So, hindi mo pwedeng ipasa na iyan dapat tanggapin dahil sa iyong credentials. Hindi totoo yan. The rights or honorable. So, sinasabi niya na hindi porket mataas yung pinag-aralan mo, malayo yung narating mo or mayaman kang tao, marami kang impluwensya, totoo na agad yung sinasabi mo. Kailangan dumadaan yan sa fact-checking at hindi automatically nagiging totoo yung mga sinasabi mo. The right honorable gentleman has made a mistake in saying that this is all about credentialism. This is not about credentialism. It has nothing to do with me. Walang kinalaman to sa akin. Wala tong kinalaman sa credentials ko. Ang pinag-usapan ko ay yung scientific method. Yun po yung ginamit kong proseso na kinakailangan empirically based. Nandyan ang napakaraming mga academic sources
na minimension ko. Hindi dahil sa ako po ay eksperto. Wala nga, hindi nga ako eksperto. Hanggang bachelor's lang ako ng computer science at saka management information systems. Wala po akong masterado. Wala po akong PhD. Ordinaryong tao lang po ako. Yun lang. Ang scientific process po, ulitin ko lang, kailangang reviewin yan ng iba pang mga tao. Kaya nga yung mga preprint na mga publication, hindi masyadong siniseryoso. Hindi natin sinasabing hindi totoo, pero hinihintay natin yung actual na pagre-review. Sa periodismo, ulitin ko lang, kailangang dumaan sa tamang proseso ito. Hindi porke may alam ako lang ang masusunod. Hindi porke ako ang boss chief, ipapublish nyo na basta-basta yung artikulo ko. May proseso po yan at yon yung kailangang sundin. Salamat. Okay, so Ayan, so ang point dito ni Professor ay yung pinapresent dito ni Kuyang nasa right. So ang point dito ni Professor ay yung pinapresent na facts nito ng lalaki na nasa kanan, ito ay isang thesis lamang. Thesis pa lang siya, hindi siya agad katotohanan. Kailangan muna i-fact check at i-review ng maraming mga tao bago siya maging katotohanan. So, ayun, tuloy natin. Alex, puro mga reporter ang katabi mo, ha? Yes. Kanina pa gusto magbigay ng sarili nilang report. Yes, may katabi tayo siyempre. Pare, dito nga tayo. Pakilala mo naman kung gaano kagwapo itong isa nating... Yes? Hello po, Jess De Los Santos from News 5. Ayan. Siyempre, Corina, Alex, pag pinag-uusapan yung fact, isa sa lagi nating iniisip, accountability, sense of accountability. So, medyo, baka isipin nyo ba, medyo may kababawan, pero parang interesado din nating malaman. So, sa pina-accountability, kumpiyansa kang ihayag, maging yung pangalan mo, i-attach yung pangalan mo sa bawat kwento o di kaya report. Para sa mga ating online personalities, bakit ba karamihan sa mga vloggers nagtatago sa isang pseudonym o di kaya sa isang karakter sa isang imahe na hindi naman nila totoong mukha? Ayan. And I think, din natin, sa tingin nata, sa mainstream din nata, may mga screen name. Nag-screen name din sa mga mainstream para i-balance natin yung tanong, no? Ano bang reason behind that para malaman din natin? Ayan. Bakit daw nagtatago lamang sa isang pseudonym, isang nickname katulad niya? Nickname niya is Banat Bay, yung username niya sa YouTube. At bakit daw nagtatago sa ganong pangalan kung totoo naman yung mga opinion or mga vlogs na sinasabi niya? Ako po, hindi ko po masasagot yung patungkol sa mga ibang vloggers na gumagamit at nagtatago. As a matter of fact, ayoko nga po nun. Galit po ako sa mga vloggers, kahit pakapartido, na nagtatago sa ibang muka. Dapat kasi panindigan mo yung sinasabi mo. Kaya nga ho, sa aking mismong channel, nandun mismo ang email ko, you can email me, your side, or whatsoever. Nandun din ang pangalan ko, alam lahat ng tao ang mukha ko. Hindi po ako nagtatago dahil kaya kong panindigan ang sinabi ko. Mas matindi sa mainstream media. Bakit? Ni-report ninyo. Sinong nag-edit? Kayo ho ba? Hindi. Ang nag-edit, newsroom. Pag may mali, may problema tayo doon. Bakit? Sisisihin, di ba, yung nag-report? Di ba ho, ganun naman na nangyari, nasisisihin nagre-report. Kaya nga ako, paulit-ulit ko rin sinasabi, huwag natin sisihin ng reporter, cameraman. Dahil wala naman po silang kinalaman doon sa final na news. Ang problema, hindi nila alam kung sino ang nag-edit ng news. Hindi ganyan ang proseso ng editing. Ang editing, ginagawa yan habang ang reporter nasa tabi niyan. So hindi po pwedeng yung editor ang masusunod ko anong gusto niya. At ang editing, may layers yan. Umpisa pa lang, meron ng editor na nagpapatakbo ng tropa ng reporters. Sumasagot sa editor yan. Yung editor na yun, may isa pang susunod na editor uli. Meron pa uli. Pero lahat yan, ginagawa habang nahandoon yung lahat ng tao yun. Ayan, so hindi Meron lang... kaya tayong gusto mong sabihin? So hindi lang kontrolado ng isang tao yung mainstream media. So yun yung sinasabi niya. And may pahabol ata yung nagtanong. Tama ho, yung sinabi din ni Sir Berhel, para lang din isang paglilinaw. Ang reporter, oo, nagsusulat siya ng kanyang initial na draft ng script, ng kung ano man yung kailangan niyang isulat, but at the same time, dadaan yan sa producer bilang layer. So, kumbaga, kailangan din natin ng checks natin para masigurado na factual, tama, nasa tamang konteksto yung isusulat, nasa tama ang pagkakaanggulo ng bawat kwento. Base na rin, syempre, sa inihayag na detalye ng reporter. Kumbaga, ano ho yan? Nagtutulungan ang reporter, maging ang producer at ibang editors pa na nasa newsroom.
Parang mali lang po ata ang kuha sa akin ni Sir. Wala po akong problema sa pag-i-edit. Ang sinasabi lang natin dito, yung unang tanong about accountability. Ang social media, mas accountable kasi kitang-kita na sila mismo nagsabi, opinion nila ito. Kaya maaari yung sabihin kagad na mali ka. Unlike po sa isang reporter, kung ini-report mo, amitin na natin, marami po tayong nire-report tapos na-edit din yung iba. Hindi ho kumpleto. So yung sinasabi natin na medyo yung accountability doon nawawala po. Kasi nga, hindi natin masisi yung hindi naman natin kilalang editor. Okay. Hindi. Yung kung ikaw ay nagtatrabaho sa mainstream media, hindi po pwedeng lumabas yan. Titingnan yan ng editor at sasabihin sa'yo kung may diferensya yan. Yung kanila hindi. Pagkasulat nila, lalabas na hindi po pwede sa mainstream media yan. Iyan ay may layer upon layer of checks. Kaya hindi po pwedeng dumaan ka. Ngayon, kung meron kang opinion na hindi tumatayo sa katotohanan, hindi papayagan yan. Ayan, so, kailangan may checks and balances. Kapag, halimbawa, ang nangyari is may magnitude 10 na lindol. Ang nasabi ng reporter or nasa draft niya, magnitude 11. So, ang mangyayari doon, dahil dadaan siya sa editor, hindi siya ilalabas agad, dadaan mo na siya sa editor. Iko-correct ng editor na yon na magnitude 10 talaga yung nangyari, hindi magnitude 11 para hindi maging mali yung ilalabas nilang impormasyon or balita. Ulitin ko po, parang hindi po ata ako naintindihan ni Sir. Wala po akong problema doon sa sinasabi niya. Ang sinasabi ko po yung issue ng accountability. Okay, awit na muna tayo. Okay, Maraming awat salamat na daw. sa mga natanong. Okay. Pero pagbabalik pa si Ginoong Araw, tsaka parang sinisiluban din ang inuupuan ni Ginoong Berhel Santos. Iinom lang po kami ng malamig na tubig. Yes. Sumama ka na, tayo Yes, dalawa. yes, tayo dalawa. Umiinit na po ang ating usapan. Eto naman mamaya na sila daw ay may mas accountability kasi sila mismo ang humaharap. Ayun, in-skip ko dahil may commercial break sila. Influencers na sila daw ay may mas accountability kasi sila mismo ang humaharap. Hindi tulad ng mga mainstream media na organisado, organisado din sa pagtatago pagkatapos ng pagkakamali o dahil sa bias. Pag-uusapan natin ang bias maya-maya. Sa ngayon, matapos ang 2 rounds, katakot-takot na debate sa pagitan ng ating mga guest, ngayon ang ating mga panelist naman ang muling magbabato ng mga tanong. Kumbaga sa mga beauty pageant, ito yung question and answer portion. Yan nga po sila, Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, Martin Andanar at Professor Dennis Coronacion. May 1 minuto para sumagot ang ating mga panauhin. Pwedeng mag-react, pero sa loob lang ng 30 seconds pagkatapos. Simulan natin ang Q&A. Loob lang ng 30 seconds pagkatapos. Ayun, so in-skip ko na dahil nagkaroon sila ng commercial break and ngayon meron na silang Q&A section ulit for round 3. Nang sagot. Simulan natin ang Q&A kay Yusek Castro. Yes, tanungin ko ulit muna yung mga social media influencers. Pero mukhang papalo ulit ito kay Byron, kay Banat Bay. Natanong natin, sinabi niya po kasi kanina na parang normal lang na tawagin na tanga, bobo, yung mga taong kinokontent nila. Kasi opinion nila yon. At malamang opinion din nila na sila yung matalino. Kasi yung kinokontent nila, sila yung bobot. So given yan, opinion yan. Pero yung pag sinabi niyo po, Sir Byron, Banat Bay, tinawag niyo halimbawa yung isang lawyer na may isa kayong content, sinabi niyo na attorney no case. Hindi yun opinion kasi it's supposed to be factual. Kinausap nyo ba yung lawyer para malaman nyo na no case ito? Kasi it's one way na medyo dinidiscredit nyo yung kinokontent nyo. So, nakausap nyo ba yung lawyer para malaman nyo kung talagang wala ba siyang kaso? At kung hindi ba one way of making it giving this information? Una-una sa lahat, hindi ko po sinasabi na ito'y disinformation. Ito po ay ang bansag sa kanya ng mga netizen. So, akin lamang po yun na sinasabi din, na hindi ko naman din sinasabi na literal na no case yung tao. Ibig sabihin lang po ng no case, wala siyang tamang issue.
Ganun lang. So, ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin na wala siyang kasong hinahawakan dahil Apo. trial lawyer siya. Apo. So, at that time, opinion lang din yon. Yes, ma'am. Hindi siya factual. Apo. Okay, yun lang po. Yun, pwede lang pong ituloy ko lang sa opinion po. Kasi lagi po nating, mukhang nagkakalabo tayo sa issue ng, ang dapat ba ang social media ay maghatid ng news o opinion? Paulit-ulit naman po sinasabi na ang social media ay isa lamang pong opinion. Na, tulad ng sinabi ni Sir, mali daw. Hindi po mali ang opinion. Bakit? Kung halimbawa, sabihin ko na mas masarap ang pakwan kesa sa saging, opinion ko ito. Hindi mo pwedeng sabihin mali. Kung mas masarap sa kanya ang saging, hindi ko pwedeng sabihin sa kanya, mali yan. Kasi nga, opinion po yun. Sa social media, ganun din po. Meron lamang po kaming opinion at reaksyon sa mga nangyayaring news. Iba kasi, Mr. Ayun, banat bay, natagpo ang tanga. So, meron tayong dalawang uri ng opinion. Merong subjective opinion at merong objective opinion. So, yung sinabi dito ni Banat Bay na example, isa siyang subjective opinion. Kung sabihin niya na masarap yung saging, okay, masarap yan para sa'yo. Pero, ang sinasabi dito ni Professor kanina, yung pinaka-point niya is meron tayong subjective opinion. So, yung opinion na yun, kailangan tama yung datos mo, kailangan tama yung mga sinasabi mo. So, gaya ng example ko kanina, magnitude 10 lang yung nangyari na lindol. Sinabi mo na magnitude 11, that's not an objective opinion dahil that's not a subjective opinion dahil maraming tao ang nakaranas niyan. Meron pang mga tools, yung seismograph na naka-measure niyan at hindi siya magiging magnitude 11 kahit ano pa ang sabihin mo. So, yun, connect nyo na lang sa mga news or information na meron tayo at doon nabubuo ang disinformation. Mr. Banat ba yung sinasabing attorney no case? Kapag sinabi natin attorney no case, sa pangkaraniwang tao, lumalabas na itong abogadong to, parang walang kakwenta-kwenta dahil walang kaso. So, dapat siguro nililinaw nyo rin po yun para yung taong kinokontent nyo, hindi naman nasisiraan sa mga ordinaryong taong hindi naman naiintindihan yung sinasabi ninyo. Tama po kayo, ma'am. Malinaw ko din sinasabi sa aking vlog yon. Sa katunayan, talo pa siya sa kaso niya kay Tulfo. So, ibig sabihin, meron talagang kaso. So, malinaw po yun. Hindi ko sinasabing opinion ko na wala talaga siyang kaso kasi ilang beses ko pong sinight na natalo po siya sa kaso. Okay, ang susunod na naman na magtatanong ay si Ginoong Martin Andanar. Ate Coring, maraming gustong maliwanagan sa issue na to. Mula sa ating mainstream panelist, mainstream media. Alam natin na ang malaking mga media companies sa Pilipinas, halos lahat ay pagmamay-ari ng mga malaking negosyo o negosyante. At lahat ng mga negosyanteng ito, mga negosyo, ay may kanya-kanyang interes. Hindi o kaya itong rason kung bakit mas dumadami ang viewers ng ating mga black timers, ng ating mga vloggers, dahil nga alang-alam din natin na wala silang tinatagong interes. How do we reconcile this problem? Ang ginagarantiyahan ng demokrasya, hindi ikaw ay makakatanggap ng tama. Hindi ano. Ito ay plurality of voices. Sa dami ng periodiko, sa dami ng periodista, sa dami ng media influencers, natututukan yung constitutional point na kailangan dito plurality. Mas nakakarami kayo, mas marami kayo, mas mabuti. Hindi dahil sa marami kayo, tama na ang sinasabi niyo. Hindi. Kaya nagkakaiba-iba. Ang ginagarantiyahan lang plurality of voices Hindi naman iba na Kaya ganun ang nangyayari. So, mapa mainstream media, mapa social media, yun ang garantiya ng konstitusyon. Maraming nagsasalita. Ayun, so point niya is hindi lang sa isang tao or isang media company lumalabas yung mga balita. Meron tayong ABS-CBN, GMA, TV5, yun yung tatlong pinakamalaki. And ayun, hindi naman pwede na, and also sama na pala natin yung SMNI and yung Net25 kahit yung mga kontrolado dyan. And ayun, plurality of voices, it means na
marami kayong nakapagsalita, marami kayong nakakapaghayag ng malaya, at maraming pwedeng mapakinggan yung mga tao ng balita nila. Sundan ko lamang po yung tanong ni Sec Martin dun sa issue ng personal na interes. Kasi nga po, yun ang pinagkaiba ng social media kesa sa isang organisadong network na may mga ibang negosyo ang may-ari ng network na maaaring hindi nila ito i-report kung may mali. Halimbawa na lang, may isang mining, may isang ganitong electrical. Paano mo babanatan yun kung ang may-ari na tinatayuan mo ang may-ari nun? Ayun, tama yun. Paano mo babanatan yung mga Duterte sa kamalian nila kung bayad ka nila, di ba? So, yun yung point ni Banat, and I agree with that. Paano mo nga naman babanatan yung mga taong nagbabayad sa'yo? Dito nagiging mahalaga yung plurality of voices. Posibleng may business interest yung isang media organization, halimbawa mining, meron namang isang network na anti-mining kasi environmental advocate yung may-ari. Kaya magkakaiba ang kanilang framing. At ang nagbebenepisyo rito ay ang publiko, but on the assumption na ang news media organization ay straightforward at transparent kung sino ang mga nasa likod ng kanilang mga pinagmamay-arian. At sa pangkalahatan, nagiging transparent naman yung ilang mga news media organization. Salamat po. Maganda yung sinabi ni Sir na transparent. Kaya mas naniniwala ako na mas transparent ang mga social media vloggers. Bakit po? Kasi sa social media vloggers, alam nyo na kami po ay merong political leaning o may bias. With ED po yun. Alam nyo po na kami ay, halimbawa ko, isang Duterte supporter. Ayan, Pero ang problema sa mainstream media, you are trying to pretend that you are not biased. Pero, alam naman natin, dahil sa interest ng namumuno, may-ari, maaari kayo ay nagiging biased. Ang bias ng media ay dalawang bagay. Una, yung bias para sa katotohanan, at ikalawa, batay sa normatibong pamantayan, yung pagbibigay ng boses sa mga walang boses. Pero, syempre, ito yung teorya, at sa praktikal na implementasyon ng mga pagbabalita, syempre may mga competing interests. Hindi lang yung mga may-ari ng media, kundi pati na rin yung mga editor. Pero may proseso na pinagdaraanan at ang kredibilidad ng news media organization ang makukwestiyon kung ang kanilang interes ay hindi tumutugma sa interes ng nakararami. Ayun, so tama yun. Ba't ka manonood sa sa balita sa news organization ulit kung may bias yung sinasabi nila or mali yung information na sinasabi nila? Thank you. Tama po si Sir. Kaya nga po naki-question ng ilang mainstream media dahil kitang-kita ang pagiging bias ng ilan. Wala akong pinapatukuyan na network dito, pero makikita naman natin sa mga report. Bibigyan ko kayo ng halimbawa, hindi ko papangalanan. May isang DJ na pag ang issue ng traffic sa NLEX ay hindi niya na pinupuna. Bakit? Kasi isang owner noon ay ang owner ng kanyang network. Okay. Iwan muna natin ang issue ng bias. Ito naman po si Ginoong Professor Dennis Coronacion. Well, actually, yung tanong ko may kinalaman rin sa bias. You're free. Kasi nabanggit ni Sir Santos kanina that the beauty of the existence of media in this country is that there are so many of them. There's freedom, kumbaga man. And in the process, nabubuo yung plurality of voices na sinasabi ni Sir. Pero sir, we cannot deny the fact na in reality, despite the presence of these so many traditional media outlets, meron pa rin mga nagdo-dominate. Yung mga naglalakihang mga media outlets. And we also cannot deny the fact that they are owned by businessmen who have some connections in people in high places sa politika natin, So, yun, paano kaya yun, parang hindi naman nangyayari yung plurality of voices kung mayroong oligopoly pagdating sa ownership ng media. Yeah, it means they're very connected to politicians as well. Malaking usapin talaga yan. Ang atin ay culture of connections. Kadalagang kabit-kabit yan. Ang nagkakaiba lang dyan,
Iba ang connect nito, iba naman ang connect nito, at iba naman ang connect nitong isa pa, kaya mag-away-away na lang kayo pareho dyan. At in the process, we are just hoping, na there will be some distillation. Nadidistill yung nasasala. Tama. Yung Matitira opinion. na lang yung katotohanan. Pero yung facts, hindi. Ano yan walang ano dyan sa facts. Walang kompromiso dyan. Yung opinion. Ang ayoko lang mangyari, yung halimbawang ang opinion mo based on taste. Napakababaw naman. Ha? Kahit sino mag-opinion ng taste, kailangan paliwanag mo pa rin kung bakit ganyan ang panlasa mo Hindi yon, mas serious ang problema natin dito So hindi taste ang pinag-uusapan. Ayun. Pinapatungkulan niya yung opinion kanina ni Banat Bay na mas masarap daw yung isang prutas kaysa the other one. And yan, pinatuloy. Noong unang panahon, nung dati pang wala pang internet, meron po tayong tinatawag na letters to the editor. At nakikita ko dati sa mga pahayagan na may mga ganyan. Paminsan-minsan may nakikita talaga akong napakagaling na mga letters to the editor. Talo pa ang mga komentaryo ng iilang mismong mga nagsusulat. No? So kumbaga, ang lumabas dito kasi sa social media ay parang naging napakalawak, napakalaking letters to the editor. Nandito po lumalabas mga magagandang mga, meron din pangit, pero meron din talagang sobrang galing, sobrang ganda ng pagkasabi. Sobrang talagang factual, solid facts ang basis. Thank you po. Okay, second round ng tanungan, magtatanong ulit si Yusek Castro. Yes, sabi nga natin ngayon ay maraming nasasabing fake news. At alam ko na alarman din naman ng mainstream media rito. So sa ngayon, ano ba ang dapat gawin ng mainstream media para mapuksa or at least ma-lessen yung mga fake news ngayon na sa ngayon ay sinasabing mukhang suportado ng isang bansa? Paano daw malalasan Siyempre yung po, fake pinaka-basic news? dito, institutionalize natin yung fact-checking. Nangyayari naman siya, pero kailangan ng mas matinding regularity dito. At saka siyempre, yung mas critical na pagsusuri sa mga issue ay isang susing salik o key factor para labanan yung disinformasyon sa social media man yan o saan man nang gagaling. At kung saang bansa man, kung sinong bansa man ang nagpopondo ng mga ito. Kaya nga ito yung batayang tungkulin ng mga periodista at pati na rin ng mga content creator, siguraduhin na sumusunod sa tamang pamantayan ng pagbibigay ng opinyon na batay sa empirical na datos. So, hindi ko naman sinasabing mali ang pagbibigay ng opinyon sa pangkalahatan. Linawin natin, mali ang opinyon pag hindi ito batay sa dalawang accuracy, yung factual accuracy at contextual accuracy as enunciated by Edmund Lambert. Salamat po. Kailangan tama na in a way na accurate siya and factually correct. So, ayun, hindi lang dapat opinion mo yung balita na nilalabas mo. Kailangan based din siya sa facts kasi nakakalason niya ng tao, lalo na yung mga viewers or mga Pilipino na wala masyadong time magsaliksik in their own time or basta-basta na lang naniniwala sa mga sinasabi in the internet. Meron kang responsibilidad para maipakalat ang katotohanan. Given na may maraming mga tao sa social media na talagang napaka-eksperto, napakadalubhasa, na hindi pa minsan nabibigyan ng pagkakataon na maimbita sa mainstream media at doon sila sa social media naglalabas ng kanilang opinion o kanilang findings, scientific findings. Bakit ba natin ipapamukhang masama ang social media? Nandito nga nakikita yung talagang lengthy discussions na hindi nalilimit ng space considerations and time limits. And so I think yung masama lang sa social media, wala siyang pagsasala. Kasi yung Facebook, tinanggal na nila yung fact-checking na feature nila. And ayun, sa Facebook lang naman at saka TikTok, madalas magkalat ng disinformation ang mga trolls, mga maraming tao na gustong mag-benefit ang isang side kaysa the other one. And ayun, social media, kalat ang disinformation. So, hindi mo alam kung kanino ka maniniwala. Ang kailangan mo lang gawin ay kailangan mong maging matalino sa pagsala ng katotohanan. Thank you po. At pakinggan natin ang pangalawang tanong ni Ginoong Martin Andanar.
Thank you, Ate Kuring. Nabanggit niyo po, Professor Araw, yung hyper-partisan blogger kanina. At sa palagay ko naman, it is no different from the hyper-partisan supporters nung mga unang panahon at ngayon na talagang maingay talaga. Ang pinagkaiba lang ay meron ng platform, may plataforma na ang ating mga vloggers ngayon. Now, sa palagay niyo po ba ay ang dapat natin gawin ay mas i-educate pa natin ang ating mga viewers, ang ating mga listeners? Yan, Tama po kayo, bukod sa fact-checking, itutuloy ko yung paliwanag. Yung media literacy, media education, mahalagang susing salik din siya sa paninigurado na yung mga tao ay alam talaga kung ano yung katotohanan at hindi, bukod pa sa malalaman nila how the media work. At isang susing usapin sa media literacy at media education yung kahalagahan ng gatekeeping, which should not be mistaken for censorship or media repression kasi ang gatekeeping dumadaan sa tamang proseso. Tulad ng programang ito, maraming taong involved, hindi lang si Corina ang gagawa ng mga bagay-bagay na siya ang masusunod, pero pwede rin naman niyang i-assert na ito dapat yung ating gagawin. Kumbaga, the spirit of collegiality should be upheld, whether in the media or in social media. That's why when it comes to accountability, it works both ways. Yung media on one hand, the traditional media, and social media on the other. Accountability is important. Salamat po. Pagdating naman po doon sa sinasabi nilang paano lalabanan ng fake news, simpleng-simple lang po, ilabas mo ang tamang balita. Ganyan po ang ginawa ni Sec Martin nung panahon ng di Pangulong Duterte. Noong panahon ni Pangulong Duterte, ang pinakamaraming fake news na lumabas. Ano ang ginawa ng PCO that time? Real numbers. Ilabas mo yung tama at hayaan mo ang taong humusga. Kasi kung maaalala nyo, doon yung panahon na kung saan sinasabing libo-libo ang namatay, hindi naman mapangalanan. Pero ipinakita kung ilan talaga yung namatay lang. Real numbers, real information para malabanan ng fake news. Pumunta tayo sa aking tanong na ano ba ang kahulugan ng fake news? At kayo rin po ba sa social media, sa vloggers, ay galit din sa fake news? Pero ano muna ang ano niyan, ang pakahulugan, Ginoong Santos? Alam mo, yung contradiction in terms yung fake at news. Ang news kasi katotohanan. Iyan, hindi katotohanan. Yun naman ang ibig sabihin nun, yung fake news. Ngayon, bakit? Anong panlaban sa fake news? Totoo yung sabi nila. Isa lang ang panlaban sa fake news, katotohanan, di ba? Ang falsehood, ang kalaban, truth. Napakadaling sabihin nun. Kaya sinasabi ni Corina na napakadaling lumawak yung kasinungalingan dahil sa isang kultura. Kultura talaga ang may problema. Kung ano ang kultura mo, doon gagana yung kung ikaw lalaganap madali ang fake news o hindi. Pag tiningnan mo ang levels ng education natin, napakababa. Yeah, yan din yung napapansin ko sa mga TikTok comment sections actually. Puro politika ang ginawa natin, kaya nagkaganyan. Kapag content mo balahura or nambabastos ng mga tao na kahit hindi mo naman kilala, binabastos mo, madalas nandyan mga DDS. And kapag mga fact checks or it's other people, it's never the DDS. Well, unang, sasabihin ko po talaga na ang fake news kasi actually lumalabas pa minsan fake narratives din Hindi lang fake news, pero fake narratives. Kumbaga yung mga komentaryo na lumalabas galing sa mainstream media, yun nga yung tinatawag nating biased. And it comes in many different forms. Paminsan, nandun yung plethora of opinions na naka-incline dito sa isang lugar. For example, yung pagiging anti-liquan yun ng mga tao, ng maraming tao sa Philippine media. Unfortunately, ganun. Pero kaming mga ordinaryong OFW, nakita namin na mas maganda talaga ang nangyayari sa Singapore. Mas malaya nga kami doon. Dahil hindi kami takot na maglakad ng 2 a.m. in the morning doon sa Singapore. Yun po. Okay, Alex. Ano sa palagay mo? Ano bang fake news? Ako, ang fake news, hindi ko gagawin yun dahil papasalamatan yung sponsors natin. So, hindi pwedeng Kailangan ko skip yan. Joke lang. Hindi pwedeng peke yan. Yes, sige. Kung dahil sa kanila, hindi tayo mabubusog ngayong hapon. Yan.
Isang minutong spotlight para sa closing statement ng bawat panauhin natin. Huling hirit na po ninyo ito para selyuhan ang inyo pong mga punto. Simulan na natin kay Ginoong Berhel Santos. Closing Gusto ko lang remarks na nila. ulitin yung tanong, bakit ba ang pinepeke balita? Kasi ang balita ay mga bagay na nakakaapekto ng malaki sa mamamayan. So pagka ikaw ang nagpeke ng balita, kaka-attract ka ng customers. At pagka iyan fake news, mga viewers. lalo kang makaka-attract ng marami. Kasi natural sa fake news ang maging provocative. Ayan, kung provocative at tama yung audience na tino-target mo, halimbawa, ikaw si Banat Bay, target audience mo ay mga DDS, sasabihin mo, Duterte, binasura, Duterte, sinunog ang ICC. Maraming views na panigurado ang mga ganon. Ang makukuha ng mga ganong videos. At, ayun, mawiwili ka na gumawa pa ng maraming videos na ganon. Uulit ang cycle. Maraming fake news na nangyari. Maraming fake news na mangyayari at hindi masyadong makakalabas ang katotohanan. Dahil inikot mo ang katotohanan, ginawan mo ng sarili mong naratibo at ayun na ang pinapakalat ng mga tao. Incendiary yan no? Kaya madalas iyan. Ang aking lang gusto sanang mangyari, magkaroon talaga ng ng sistema, proseso, no? At pamantayan para hindi kanya-kanya. Yun lang ang aking beef doon sa doon sa social media. Magkaroon lang ng pamantayan, sistema, proseso. Pwedeng magsama yan Yung dalawang yan no? Yun lang. Salamat. Maraming salamat, Ginoong Berhel Santos. Pakinggan naman natin ngayon si Ginoong Orion Perez Dumdum. Para sa akin po, hindi po dapat pinagsasabong talaga ang mainstream media at ang social media dahil sa totoo lang, both sides may mga problema. Makikita natin yung mga fake news at fake narratives both on social media as well as mainstream media. Usually, kung sa mainstream media, it has to do with maybe one-sidedness, yung sa pag-iimbita ng tao, naiimbita yung mostly one side, tapos yung hindi masyado nabibigyan ng pansin yung other side, kaya mas dominante yung naratibo ng isa. Nangyayari din yun sa... Ayan, I understand that opinion kasi meron sa US, kung alam niyo yung Fox News, isa silang Republican na news company. So, Republican meaning supportado nila si Trump. So, ayun, yung mga guest nila palagi ay yung mga guest na pumupuri kay Trump at sumisira, halimbawa kay Joe Biden or kay Kamala Harris. So, ganun yung nangyayari minsan sa mainstream media and hindi naman natin may pagkakaila na may ganun talaga na kailangan mo ng isang tao or isang eksperto sa isang field para lang mapakita yung narrative na gusto mong mangyari. Sa social media, yun nga, gumagawa-gawa lang ng mga gusto nilang sabihin. So, hindi rin pwede yan. Ang dapat tutukan natin ay hindi yung sino yung nagsasalita at saan po siya galing, siya ba'y galing sa mainstream media o social media. Ang tingnan natin, ano ba talaga ang sinasabi niya? May laman ba talaga itong sinasabi niya? Meron ba talaga siyang ebidensya sa sinasabi niya? Meron ba talagang empirical evidence, empirical proof? Meron ba siyang mga citations? Yung po dapat ang batayan natin. Logical ba yung mga sinasabi niya? Ganun po. Thank you very much. Maraming salamat, Ginoong Dumdum. At mula naman kay Associate Professor Danilo Arao. Team kasinungalingan o team katotohanan? Siyempre, katotohanan. May malinaw na pinapanigan ang periodismo at iba pang alagad ng media. Patuloy tayong magmulat, maglingkod at makibaka para makamtan ang ninanais nating makabuluhang pagbabago. Ang retorika ng di umanong bagong Pilipinas ay dapat suriin din sa konteksto ng lumang kaayusang hindi naman nababago at hindi mababago hanggat may pansariling interes na itinataguyod ang mga nasa kapangyarihan. Periodista man o hindi, huwag tayong maging kasabwat ng mga nagnanais ng kasamaan at kadiliman. Huwag magsinungaling, huwag abusuhin ang kapangyarihan ng media sa paghuhubog ng opinyong pampubliko. Ngayong halalan, ang makabuluhang boto ay hindi para sa mga sinungaling at magnanakaw, kundi para sa mga nagtataguyod ng katotohanan at katarungan.
kontradayang gabi sa ating lahat, maliban sa fake news peddlers at mga mandaraya. Salamat po. Maraming salamat, Ginoong Araw. Pakinggan naman natin si Banat Bay. Ayan. Ang nakakapagtaka lang dun sa buong topic kanina, ang dami nilang sinabi patungkol kay Lee Kuan Yew. Pero yung mismong sinabi ni Lee Kuan Yew ay hindi sila nagbigay ng argumento. So yun ang hindi ko maintindihan hanggang sa na-realize ko na ganun po talaga pala ang personality nila. Bakit? Kasi nilalahat po nila ang vloggers at influencer na tila mga hindi profesional o di kaya lagi nagpapakalat ng fake news. Ulitin ko, wag po natin i-generalize ito. Dahil meron namang vloggers na matino, meron din namang merong matino pero hindi ka kasama. Media na nagpapakalat din ng fake news. Yung SMNI at Net 25. So, sana po wag natin i-generalize ang salitang fake news o yung salitang bayaran. Salamat po. Maraming salamat kay Ginoong Banat Bay. Ayun, so Ayan. doon na nagtatapos yung debate nila. And ayun, I think ang panalo dito ay yung team mainstream media dahil biased ako laban kay Banat Bay dahil alam ko yung mga kasinungalingan na sinasabi niya sa channel niya. So, ayun, yung mga points niya is, yung mga points ni Banat Bay, it's, Yoko. Yung mga points ni Banat Bay, yung mga sinasabi ni Banat Bay, may point naman siya, pero hindi niya may apply sa sarili niya. And ayun, yung mga sinabi naman ng mga team mainstream media, it makes sense dahil lalo na yung part na maraming boses talaga na lalo na yung part na kapag hinayaan ng malaya ang pamamahayag dito sa Pilipinas, mayroong ABS-CBN, may GMA, may TV5, may Net 25, may SMNI, maraming boses na pwedeng mapakinggan ang mga tao. Ang kailangan lang ay masabi mo kung alin doon ang katotohanan dahil ang mga yan, ang mga kumpanyang yan, meron silang naratibo na gustong iparating sa mga tao, meron silang kinakampihan, meron silang kinakapitan, at kailangan mo na lang maging matalino kung kanino ka maniniwala or sino ang pinaka nagsasabi ng katotohanan. So, ayun, kung marami kayong natutunan sa debate na to or naging interesting ito para sa inyo, please like and subscribe, and ayun, I'll see you next time. Bye.